Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang palabas na pinamagatang Haiso. Ito ay isang episode lang ng series na Girl From Nowhere at ito nga ay napalabas noong 2018. Ito ay patungkol sa isang paaralan na mabibili mo ang lahat gamit ang pera. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax, love you. Nagsimula ang palabas na ito sa isang prestigious high school campus sa Thailand. At ang isang ang affiliate ng school na ito ay nililibot sa paaralan ng isang bagong mag-aaral na si Nano. Pinakita niya sa kanya ang lahat ng mga silid at nasabi nga nito ang mga pangalan ng mga magulang na nag-donate ng mga gamit sa loob ng mga silid na pinakita niya. At dito natin makikita na ang paaralan na ito ay pinapatakbo lang sa pamamagitan ng mga donations na galing sa mga magulang ng mga mag-aaral. Ang mga mayayamang mag-aaral ay nirerespeto samantalang ang mahihirap naman ay pinagtatawanan lang nila. At matapos nun ay natanong ni Nano kung maaari ba niyang bilhin ang isang silid sa paaralan na ito. Pumayag naman ang babae at binigay sa kanya ang isang lumang classroom kapalit ng pera. Inayos nga ni Nano ang silid na ito para gawin niyang personal office. Sa kabilang banda ay nakita natin ang anak ng isang millionaire businessman na si Dino. May dala-dala nga siyang mga bag na puno ng mga regalo para sa mga kaibigan niya na galing pa daw sa bansang UK at ayon pa nga sa kanya ay nagpunta siya doon para bisitahin ang magulang niya na doon nakatira. At tulad nga din ni Dino ay nanggaling din sa UK si To para sa isang pamamasyal. At matapos nun ay nakita natin na nagpustahan pala ang mga kaibigan niya kung sino sa kanilang dalawa ang may mas maraming dalang regalo na pasalubong. At sa postahan nga nilang yon ay si Dino ang nanalo. Ang grupo nga nilang magkakaibigan ay pawang mayayaman at sa kanilang lahat ay si Dino ang pinakamayaman sa kanila. At matapos nun ay natanong siya nito kung bakit hindi niya nakita si Dino sa UK kahit na parehong lungsod lang naman ang pinuntahan nila. Nasabi naman ni Dino na yon ay dahil sa mas ginusto niyang samahan ang mga magulang niya kaysa maggala. Doon nga ay nakita natin na naiinis ito kung bakit mas gusto ng mga kaibigan nila si Dino. At kung bakit hindi siya kasing yaman ni Dino. At dito nga ay nalaman natin na gusto lang nila si Dino dahil sa pera nito. At alam naman yun ni Dino pero hindi na niya iniisip na ginagamit lang siya ng mga kaibigan niya. At matapos nun ay nabalitaan nila na merong bagong mag-aaral na bumili ng isang classroom sa unang araw pa lang ng pagpasok niya. Dahil doon ay nagkaroon na si Dino ng kalaban sa pagiging pinakamayaman pero hindi niya ito kinatuwa. At habang pinag-uusapan nga nila ang bagong mag-aaral ay bigla na lang pumasok si Nano sa silid at kinumpirma nga niya na bumili siya ng classroom sa paaralan na ito. At ayon pa nga sa kanya ay magbubukas siya ng kumpanya niya na tutulong sa mga mag-aaral na makuha ang lahat ng gusto nila kapalit lang ng pera. Matapos nun ay binigay na niya sa kanila ang kanyang business cards at sinabing ang motto ng kumpanya niya ay kayang mabili ng pera ang lahat ng bagay. Matapos nun ay pumasok na sa silid nila ang isang guro at binigay na nga sa kanila ang resulta ng kanilang huling test. At tulad sa dati ay mataas ang nakuhang marka ni Dino samantalang si Pop ay naiinis dahil 2.24 lang ang nakuha niya. Gusto niyang makakuha ng lampas 3.0 para magawa siyang bilhan ng bagong motorbike ng tatay niya. Nagreklamo nga siya na napaka-unfair nito nang bigla na lang siyang sinabihan ni Nano na tutulungan siya nito. At matapos nga nun ay dinala niya ito sa office niya at sinabihan si Pop na kailangan niyang magbayad ng 15,000 baht para sa serbisyong gagawin niya. At dahil nga sa mas mura ito kaysa sa presyo ng motor na ireregalo sa kanya ay binayaran na niya si Nano. Matapos nun ay binilang ni Nano ang bayad niya at nakita natin na nilagay ni Nano ang test result ni Pop sa paper shredder. Nagtaka sila sa ginawa ni Nano pero matapos nun ay nagprint siya ng bagong test result at kahawig na kahawig ito nang binigay sa kanila. Dahil doon ay hindi na maiisip ng mga magulang ni Pop na fake ang test results na ito. Nagpasalamat nga siya kay Nano at natuwa siya sa ginawa nito para sa kanya. At nasabi pa nga ni Nano na kaya niyang gawin ang iba pang mga bagay para sa kanya. At nang tanungin nga siya kung ano ang mga bagay na yon ay ngumiti lang siya sa kanila at di na sinagot ang tanong nila. Simula ng araw na yon ay kumalat sa buong paaralan ang patungkol sa business ni Nano. Napakarami nang ang mga mag-aaral ang pumipila sa opisina niya para humingi ng tulong kay Nano kapalit ng pera. At isang araw nga ay humingi ng tulong ang isang lalaki na turuan niya ng leksyon ng ex-girlfriend niya dahil daw sa niloko siya nito. At kinagabihan nga ng araw na yon ay ang bagong BF ng ex niya ay binugbog ng husto ng ilang mga kalalakihan. At matapos nun ay may isang lalaki naman ay humingi ng tulong sa kanya na bigyan siya ng girlfriend at nakakuha nga siya ng girlfriend dahil sa kumpanya ni Nano. At sa sumunod na eksena ay naisip tanungin ni Nano si Dino kung bakit hindi pa siya humihingi ng tulong sa kanya. Naisip nga niya na napaka-imposible naman kung wala siyang kahit anong problema. At doon nga ay nasabi ng mga kaibigan niya na napakayaman na ni Dino at palagi ngang wala sa bahay nila ang mga magulang niya.
At maganda din ang mga nakukuha niyang marka dahilan para maging perpekto na ang lahat para kay Dino kaya di na niya kailangan pa ng tulong. At doon nga ay nasabihan ni Pop si Nano na kung sakali man na siya ang memorable na ay puntahan lang niya si Dino dahil panigurado ay meron siyang sagot sa lahat ng problema. At matapos nga nun ay ang kaibigan nilang si Juan ay nasabi na kailangan niya ng isang fake teacher's letter para sa kanyang mga magulang. Dahil sa gusto niyang magpunta sa isang overnight trip papunta sa ibang bansa at ayaw nga niya na malaman ito ng mga magulang niya. Nagustuhan nga ito ng iba at napagpasyahan nila na sa Japan sila magpunta. At nang yayain nga nila si Dino na sumama sa kanila ay nasabi nito na sawa na siya sa napakarami niyang biyahe sa ibang bansa. At gusto nga niya na sa bahay na lang muna siya sa pagkakataon na ito. Sinubukan pero nilang kumbensihin si Dino pero hindi ito nagpapatinag. At dito nga ay naisip ni Nano na merong kakaibang tinatago si Dino sa kanila. At para malaman nga niya ito ay nasuggest niya na sa bahay na lang nila Dino sila mag-dinner. Dahil nga sa napakalaki naman daw ng bahay nila at marami silang pwedeng gawin doon. Nasabi nga din ni Nano na paniguradong mag-enjoy sila doon kaysa sa pagpunta sa ibang bansa. Pero ayaw nga ni Dino na papuntahin sila sa bahay niya dahil natatakot siya na baka malasing sila at magawa nilang makasira ng mga mamahaling bagay sa bahay nila. Pero nangako naman si Pop na siya na ang bahala sa kung ano man ang masisira nila kung sakali. At dahil doon ay pinilit niya si Dino na magpunta sila doon kahit isang gabi lang. At nang hindi pa nga din pumapayag si Dino na magpunta sila sa bahay nila ay nairita sila kay Dino at natanong ito kung kaibigan ba talaga ang turing niya sa kanila. At dahil sa ayaw ni Dino na magalit sa kanya ang mga kaibigan niya ay pumayag na siya na magpunta sila sa bahay niya. At matapos nga ng klase nila ay pumasok na siya sa kotse niya at sinabi niya sa driver ang address ng bahay niya. At nang makarating na nga siya sa kanila ay dito. Natin nalaman na ang mga magulang pala ni Dino ay mayroong maliit na negosyo. At sila nga ay nagtratrabaho ng husto para magawa nilang papag-aralin sa prestigious school ang anak nila. Nung unang araw nga na makapasok si Dino sa paaralan na yon ay nakita niya na tanging mga mayayamang mag-aaral lang ang mga may kaibigan. Kaya naisip niya na magsinungaling sa kanila at magpanggap na isang mayaman. Sa araw-araw nga magmula nang pumasok siya doon ay palagi siyang room renta ng kotse papunta at pauwi at bumibili din siya ng mga pagkain para hindi nila malaman na hindi talaga siya nagpupunta sa ibang bansa. Ito ang dahilan kung bakit nung sinabi niya na nagpunta siya sa UK ay hindi siya nakita doon nito. At isa pa nga ay ayaw niyang imbitahan ang mga kaibigan niya sa bahay nila dahil sa hindi naman talaga malaki ang bahay nila. Normal nga lang na mga tao ang mga magulang ni Dino at wala silang ibang hangad kundi ang kaligayahan ng anak nila. At di nga nila alam ang patungkol sa ginagawa ng anak nila. At naiisip lang nila na hinahatid sundo lang siya ng mga kaibigan niya na iba-iba ang kotse araw-araw. Hindi nga din nila hinayaan na patulungin si Dino sa mga gawaing bahay at sinabihan na mag-focus lang siya sa pag-aaral niya. At nung araw nga din na yun ay natay-tense na si Dino dahil kung hindi niya dadalhin sa isang malaking bahay ang mga kaibigan niya ay malalaman nila na nagsisinungaling lang siya sa kanila sa loob ng maraming taon. At dahil nga doon ay hindi na niya pwedeng talikuran pa ang kasinungalingan niyang ito. Matapos nun ay nakatanggap siya ng message kay Nano mula sa group chat nila at tinanong nga niya si Dino kung anong oras sila pupunta sa bahay nila. Sinubukan naman ni Dino na ilihis ang usapan nila pero ang mga kaibigan niya ay nagsimula ng mag-usap-usap kung ano kaya ang susuotin nila sa pagpunta nila sa bahay nila Dino. At nagpatuloy pa nga ang usapan nila at dito ay hindi na talaga siya maaaring umatras pa. Isa na lang ang naiisip niyang solusyon at yun ay ang humingi ng tulong kay Nano. Tinawagan nga niya ito at sinabihan siya na nais niya magkaroon ng bahay sa susunod na araw. At nang tanungin nga siya nito kung bakit hindi sila pwede magpunta sa bahay niya ay nasabi na lang ni Dino na natatakot talaga siya na baka may mabasag silang mga mamahaling bagay sa bahay nila. Nasabi nga ni Nano na nangangako siya na magiging sikreto lang nila ito at pumayag na siya na tutulong na siya sa problema ni Dino. Pero ang kapalit nga nun ay kailangan ni Dino na magbayad ng 200,000 baht para sa Peking mansion niya. Wala ngang ganong kalaking halaga si Dino na pwede siyang gastusin ng isang gabi lang. Pero naisip niya na baka magawa niyang makahanap ng ganon kalaking pera. At doon nga ay nakita natin na abala ang mga magulang niya sa pagpapak ng mga kahon para sa negosyo nila. Palihim niyang kinuha ang wallet ng tatay niya at nang kukunin na niya ang card nito ay narinig niya ang mga magulang niya na nag-uusap patungkol sa mga loan sharks na ginugulo sila araw-araw. Ayon nga sa kanila ay kung hindi sila makakabayad ng 200,000 baht sa susunod na linggo ay binyantaan sila nito na papatayin na daw sila. Pero medyo kumpiyansa nga ang mag-asawa dahil malaki-laki ang kinita nila ngayong buwan at magagawa nilang mabayaran ang utang nila. Dahil doon ay binalik niya ang card matapos niyang marinig ito.
Pero matapos nun ay na-imagine niya ang mga kaibigan niya na tinatawag siyang sinungaling at dahil dun ay naisip nga niyang kunin na muli ang card sa pitakan ng tatay niya. At sumunod nun ay nang makatulog na ang mga magulang niya ay lumabas siya sa kanila para mag-withdraw ng pera sa ATM at nang makauwi na siya sa kanila ay muntikan na nga siyang mahuli ng tatay niya. Kinabukasan ay nagising si Dino at narinig niya na may kausap sa telepono ang tatay niya at sinasabi nga nito na may nagnakaw daw ng pera nila. Pero nasabi nga ng kausap nito na baka isa sa kanila ang kumuha ng pera pero hindi naniwala ang tatay ni Dino sa sinasabi ng kausap niya. Umalis na nga lang si Dino sa kanila at nakipagkita na siya kay Nano sa harap ng mansion na nirentahan niya. At nang tanungin nga siya ni Dino kung nagustuhan ba niya ito ay nasabi na lang niya na magmaliit ito kaysa sa bahay nila. At matapos nga nun ay nagdatingan na ang mga kaibigan niya sa mansion at naupo naman si Dino sa sofa na tila ba proud na proud sa sarili niya. At matapos nun ay nagsuggest si Nano na uminom sila ng whiskey. At doon nga ay pinatunog na niya ang bell para tawagin ang mga katulong na magsisilbi sa kanila. At nang dumating na nga doon ang mga maid ay nagulat ng husto si Dino dahil iyon ay ang mga magulang niya. Kinuha ng mga magulang niya ang trabahong ito dahil kailangan nilang makaipon ng pera pambayad sa mga utang nila. Nakilala nga nilang dalawa ang anak nila pero hindi nila ito tinawag sa harap ng mga kaibigan niya. At matapos nun ay nasabi ni Nano na tignan nila ang mukha ng mga magulang ni Dino. At doon nga ay napansin nila na hindi kamukha ni Dino ang mga magulang niya at mas kamukha nga ni Dino ang mga maid nila. Nasabi naman ng nanay ni Dino na kamukha nga daw ni Dino ang lolo niya. At matapos nun ay nagpunta na sila sa hapagkainan ay kumain sila ng isang full-course restaurant-style meal. At nang inumin na nila ang whiskey ay nalaman nila na isa lang pala itong fruit juice. Nagalit nga si Pop at binulyawan ang tatay ni Dino at sinabihan itong tatanga-tanga. Nanghingi naman ng pasensya ang tatay ni Dino at sinabihan sila na di sila dapat umiinom ng ganon sa mga edad nila ngayon. At dahil nga doon ay nagalit ng husto si Pop. At doon nga ay napagsabihan niya ang tatay ni Dino na isa lang siyang katulong at dapat nasundin niya ang inuutos sa kanya. At matapos nga na minsalto ito ay napagpasyahan na lang niya na ibigay sa kanila ang hinihingi nila. At doon nga ay naisip na naman ni Nano na mag-suggest. Nasabi niya na gumamit sila ng weed. Napigilan nga sila ni Dino at sinabing baka malaman ito ng mga magulang niya. Pero hindi na siya pinakinggan ng mga kaibigan niya. At para hindi siya paghinalaan nila ay nakiisa na lang din siya sa ginagawa nila kahit na harap-harapan siyang nakikita ng mga magulang niya. At matapos nun ay nasabi ni Pop na gusto nilang uminom ng wine. Pero nasabi ng tatay ni Dino na marami na silang nainom. Dahil doon ay napagbantaan ni Dino na dapat matanggal na siya sa trabaho niya at matapos nun ay ininsulto na naman siya nito. Dahil sa takot ng mag-asawa ay naisip ng nanay ni Dino na ibigay na sa kanila ang wine. Pero aksidente niyang natapunan ng wine si Juan pero naisip naman nito na sinadya niya itong gawin. Tumayo na nga si Pop at hinamon ang tatay ni Dino ng laban pero pinigilan siya ni Dino. Pinakalma nga niya muna ang lahat at sinabihan sila na magpunta na muna sila sa ibang silid. At doon nga ay nakita natin na naiwan siya kasama ang mga magulang niya pero umalis na din siya matapos tangkain ng nanay niya na kausapin siya. Sumunod nun ay nasa study room na sila at para nga may iba ang mood nila ay pinakita ni Nano sa kanila ang isang revolver. Nilagay nga ni Pop ang bala nito at nilaro nila ang Russian roulette. Tumaya nga si Pop ng 200,000 baht kung sino man ang taong matatamaan ng bala nito. Sumang-ayon naman ang lahat at napagpasyahan nila na tumaya ng 200,000 baht kada isa. At kung sino man ang matatamaan ng bala ay magkakaroon ng lampas 1 million baht kaya naisip ni Dino na hindi niya dapat palampasin ang pagkakataon na ito. Nauna nga si Pop sa pagbaril pero wala doon ang bala. At tulad sa ginawa ni Pop ay wala nga din doon ang bala sa tatlo pa nilang kaibigan. At nung sinano na nga ang babaril ay tinututok niya ang baril sa ulo niya at pinaputok ito pero wala din doon ang bala. At sa huli nga ay si Dino na ang magpapaputok. Babarilan na nga sana niya ang sarili niya. Pero biglang dumating doon ang tatay niya at pinagsabihan silang lahat na maging responsible sila sa mga buhay nila dahil mahal sila ng mga magulang nila. Nagalit na nga ng husto si Pop at naisip na hampasin ng golf club ang tatay ni Dino at nawalan nga ito ng malay. At bago pa nga makapag-react ang lahat ay dumating na din doon ang nanay ni Dino at pinagsabihan nga din niya silang lahat. Kinuha nga ni Pop ang baril at hinampas ang baril sa ulo ng nanay ni Dino dahilan para mawalan din ito ng malay. Hindi na nga makapaniwala si Dino sa nakikita niya pero wala pa din siyang ginawa para tulungan ang mga magulang niya. Dito na nagsimulang tumawa ng tumawa si Nano habang ang iba naman sa kanila ay tinitigan ang mga katulong at natakot sa kung anong mangyayari sa kanila. At sa huling eksena nga ay umuwi na si Dino sa kanila at nakita niya ang mga magulang niya na sugatan at kumakain sila ng hapunan.
Hindi nga sila nag-usap patungkol sa nangyari kanina at tinawag na lang siya para kumain na ng hapunan. Nagkaroon nga ng flashback at doon ay nakita natin na nung magkamalay na silang dalawa ay binigyan sila ni Nano ng 350,000 baht para sa katahimikan nila. At sumunod nun ay nakita natin silang tatlo na kumakain ng hapunan ng sama-sama. At nakita natin ang supot ng pera na natanggap nila kanina. At doon na nga nagtatapos ang palabas natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.